Attorney Stephen David, ang abogado po ni Mayor Alex Go. Good morning po, Attorney. Good morning. Good morning, Ted. DJ Chacha. Ulit tayo, take two. Opo. Salamat po ng marami. I hope hindi tayo maputol. Mukhang nagchachapi pong ating signal. Attorney, kumusta po si Mayor Alice ngayon? Well, as of nung nakausap ko 2 or 3 days ago, problematic siya. Hindi siya kagaya ng dati na masayahin. Ngayon, medyo talaga mukhang nararamdaman niya na yung mga bumabagsak na mga bagyo sa kanya. Nararamdam na po itong mga bumabagsak na bagyo sa kanya. Ano ho yan, Attorney? Dahil po talagang naiipit na po siya sa mga inihaharap pong ebidensya laban sa kanya? Hindi naman. Kasi sino ba naman na hindi ma-stress kung papailan ka ng mga kaso? Wala naman sigurong tao na pinailan ng kaso na hindi na-stress o naiirita, di ba? Ito, ang dami-daming kaso ang pinapail nila. Sa bagay, naasahan naman natin to. Pero bilang isang tao, hindi mo na maalis na hindi ka maapektuhan ka sa mga ganyan. Attorney, kasi sabi nga ho ninyo, stressful talaga yan kapag kinakasuhan ka. Lalo na po kung ang mga kaso mga gawa-gawa lang o nuisance lamang. Pero dito ho ngayon sa inilalabas sa komite nila Chairman Ontiveros, ano ho masasabi niyo dito? Gawa-gawa lang po ito? Alam, it's premature para sabihan ko yan. Pero kasi kung talagang malakas naman ang ebidensya nila, pag hinarap naman nila yan sa husgado, doon naman natin malalaman kung talagang totoo yung mga allegations nila. Sa ngayon, publicity pa lang yan. Trial by publicity nangyayari sa mata ng social media at sa mata ng bayan. Guilty na talaga si Mayor. Pero iba naman ang usapan kung husgado ng pinag-uusapan natin. Doon talaga lalabas yung katotohanan. Opo. Doon ako umaasa. Opo. Kasi nga po, iba itong hearing sa Senado, no? Attorney, ano ho ang inyong masasabi na naman sa bago pong inilabas na dokumento kahapon na meron ho palang nakakuha ng NBI clearance about a few decades ago na pareho ng pangalan ng inyong kliyente, pati po kapanganakan? Yun nga, sinabi nga nila yun sa Senate kahapon. Pero kagaya rin na sabi ko, kasi meron tayong proseso para ma-validate natin kung totoo yung mga dokumento na yun. Para tinatawag nating authenticity and due execution of the document. Malalaman lang yan pag na-scrutinize natin yan sa judicial process. Sa ngayon kasi, it's so premature to comment on things like that. Lalo na, hindi ko naman nakita pa yung mga dokumento. Diba? So, hindi ko naman sinasabing fake yan. Hindi ko rin sinasabing totoo yan. Pero, nowadays, madali naman kasi maggawa ng mga documents. So, it's so premature on us to comment on that. Pero, pagdating ng tamang panahon, pag hinarap nila yan sa, kung I presume, gagamitin nila yan sa korte, hindi lamang sa Senate, hindi lamang sa public media, I presume gagamitin nila yan sa court. So, by that time, mababalidate natin yung kung totoo o hindi. Opo, sige po. Pero maliban po sa NBI clearance na ito, no? Meron din pong problema ang inyong kliyente sa kanyang birth certificate na meron na hong rekomendasyon na nanggagaling mismo sa PSA para sa Solgen, na magkaroon po ng co-warranto proceedings. Ano ho inyong take doon? Well, dalawa. Yung mali-maling entry sa birth certificate, hindi naman iba yan eh. Sa totoo lang, meron na akong hinihiring ngayon sa RTC na male nga siya. Female siya pero nakalagay male. Tapos, may mga ganun. Iba yung pangalan ng tatay, iba yung pangalan ng ibang birthday. Nanay ko nga, ilang taon na bago namin nalaman na iba pala yung birthday niya sa birth certificate. Yung asawa ko nga, iba pala pangalan niya sa totoong Ganun talaga. Pero ang ibig ko sabihin, kung may mali doon sa birth certificate, kino-correct yan. Okay. Kino-correct yan, may proseso tayo sa husgado dyan. Ang point lang, kung yan ang magiging basihan para tanggalan mo ng citizenship ang isang tao, parang unfair masyado yan. Kasi basta dami ng mga
nililitis natin sa husgado na mali-maling entrada sa birth certificate, hindi naman apektado yung citizenship ng isang petitioner. Okay. Sige po. So kung sinasabi ho ninyo na hindi naman na, di ba, hindi naman na bago yung mga pagkakamali sa entry ng birth certificate, no? At hindi makatarungan, natanggalan mo ng citizenship ang isang tao dahil lamang sa maling entry sa birth certificate, paano po itong mga mali ba ito na sinasabi po ng AMLAC na yung pong bank applications ng inyong kliyente, iba-iba ang nanay. Iba-iba ho ang mga pangalan ng nanay niya. Meron pong Winnie Leal, Wenny Leal Lin, Wenny Lin Leal, may Amelia Lim, iba-iba pong pangalan. Ano ho iyon? Mali lang po ng entry? Hindi ko rin masasagot yan kasi una-una hindi pa naman namin na confront yung mga allegation na yan, yung mga dokumento na yan. Kung kagaya ng una ko sinabi doon sa NBI, kung gagamitin nila yan sa proper forum, magkakaroon kami ng pagkakataon na ma-scrutinize yung mga documents na yan. Malay mo, siya ba talaga yun? Hindi na, so premature. Hindi ko na sinasabing hindi, no? Hindi ko na sinasabing siya. Pero as a lawyer, it's so premature to comment on something na hindi ko na mapag-aralan, hindi ko nakikita. Opo. Paano po naman po yung passport po naman na iniharap din po ng Immigration Bureau? Ito ho ba inyo na pong nasuri din na mukhang may pumasok po na yung picture nga po ikahawig na inyong kliyente at Chinese citizen, pero ang tinutukoy po ng Immigration, mukhang it's the same person as your client. Yun na nga, mukha. Sabi nila, ganun din yun. Kasi kung talagang siya yun, yun ang katotohanan. Lalabas naman ang katotohanan. Pero sa ngayon, hindi ko sinasabing siya yun. Kasi una, hindi naman namin na na-confront yung mga ganyan dokumento. Sabi naman, kung ano yung totoo, we will abide with that. Ang katotohanan naman talagang kailangan natin ilabas Kaya lang, ang sinasabi ko lang, sana mabigyan ng tamang proseso at saka mabigyan ng malinis na laban yung tao para hindi naman lahat ng naakusahan masama kagad sa paningin ng tao. Hindi ho ba malinis kung confidence sila na totoo yan, lalabas din naman yan wag na lang ilabas sa ganyan mga forum na makakasira sa pangalan tao na wala pa naman talaga formal na sa kanya kaso, di ba? Pero hindi ho ba kung sabi ho ninyo malinis na laban, bakit mali bang ginagawa nila Senator Risa Ontiveros, nila Win Gatchalian, Senator Win na iharap itong mga bagay na ito para humakonfront ng inyong kliyente in an open forum? Una-una, boss, ang trabaho ng Senate is in aid of legislation. Ang ano niyan, bakit kailangan kalkalin ang private life ng isang tao? Kung meron kang reklamo sa isang tao, meron tayong husgado, meron tayong DOJ, meron tayong prosecutor para to do that. Yung ganyan mga in aid of legislation, ang talagang layunin natin, magpasa tayo ng batas. Kaya nga ang tawag sa kanila, resource person. They deserve respect and integrity bilang resource person kasi may mga gusto ka nga malaman sa kanila. Pero hindi para ipahiya mo yung tao na ang dami mong conclusion, ang dami mong ilalabas na makakasira sa tao. Sabihin mo totoo, sabihin mo hindi. Ang husgadong maghuhusga noon, ang magsasabi noon. Opo. So ito hubang subject matter ng committee hearing is a public matter at hindi ito imbued with public interest? Public matter yan, siyempre. Pero ano ba ang layunin nila in aid of legislation? Di ba? Kung talagang ako lang ito sabi niya, opinion ko lang, doesn't matter naman, opinion ko lang. Ako lang, kung ganito na ang aking conclusion, meron na akong matibay na basihan, kung ako yun, uumpisa na ako magawa ng batas kasi yun naman ang trabaho ko. Sa tagal na ng Senate investigation na to, alangan namang hindi pa ako nakakuha ng sufficient data para maggawa ako ng kinakailangang batas. Hindi ko na siguro kakailangan hintayin pa yung busisiin personal life ng isang tao para ako gumawa ng batas. Opo. Hindi naman kaya po sa ngayon kaya ho hindi magkanda-ugaga ang kliyente nyo dahil siya po ay nalulugmok sa kumunoy ng kasinungalingan? Kagaya yan, conclusion yan, boss.
Hindi po, attorney, this is a question. It's a question. Hindi kaya, di ba? Hindi ko yan masasagot. Diba? Hindi kaya po, kaya nalulugmok ngayon ang inyong pong kliyente, hindi nga po nakaharap dahil siya po ay siya po ay trap, no? Opo, dito po sa Kumunoy. Paano natin sasabihin kasi ngayon niya, wala pa nga tayo pagkakataon. I-confront ang mga testigo na yan sa husgado. Kung mapapatay. Sa ngayon, yung sinasabi mo, boss, conclusion na yan, parang naka-mindset na nagsisinungaling yung tao. Ano pang basihan nun dahil sa lumalabas sa social media, sa media trial by publicity? Parang hindi naman yata fair yan. Kasi meron naman lalabas dyan sa husgado, may hahatulang ka naman, guilty or not guilty. Siguro, pag ganun, pag sinabing guilty, nagsinungaling ka, doon natin sabihin na nagsisinungaling yung tao. Pero sa ngayon, uproar yan ng media dahil alam mo na ngayon, dali-dali na magkalat ng mga informations. Hindi naman sinasabing hindi totoo yun. Hindi ko rin naman sinasabing totoo yun. Opo. Naunawaan po namin attorney, ang yung nga pong sitwasyon bilang manananggol sa kasong ito. Pero sa punto po nung ating pag-oobserba sa labas po lamang ng Senado, itong mga mamamayan, sa hindi po pagsagot ng tuwiran ng inyong kliyente sa mga bagay po na sampang karaniwang kaisipan po madali mo namang maalala o kaya malaman at sa kanyang hindi na po pagharap ngayon sa panibago pong mga inilalabas umano na katibayan laban sa inyong kliyente, paano po namin dapat tatanggapin ito? Well, una-una yung sinasabing hindi pagsagot. Kasi depende yan sa tanong. Halimbawa, tinanong siya doon, kilala mo ba itong Sheila L. Gu? Sheila Lial Gu? Ang tanong dyan, kapatid mo ba to? Sa totoo lang, kung sinasabi mong Lial, para insinuation nun, kapatid niya yung sa nanay niya. Ang pagkakala niya, wala siyang kapatid sa nanay niya. So, paano niya sasagot niya? Ngayon, sinasabi niya, i-check ko po, babalikan ko kayo. Which, ginawa naman niya nung sumunod na hearing. Ang ibig ko lang sabihin, may mga tanong kasi talaga na kailangan mo maging sigurado bago mo sagutin. Kasi nga, under oath ka dyan. Pero, sa pananaw kasi ng tao, ng media, nagsisinungaling na siya, evasive na siya, etc. Kasi kung napanood mo yung buong Senate investigation na yan, hindi naman ganun ang talagang gustong lumabas Nagkakataon lang na yung mga tanong niya, kailangan niya i-validate muna. Kaya nalaman niya na ganito pala yan, sinabi naman niya, binulot niya naman niya yung information na kapatid ko pala yan sa tatay ko lang, hindi sa nanay. Opo. Maraming ganun, no? Opo. Sige, so sa ngayon po, attorney, hindi nga siya sumipot at ito nga po, may kopya kami ng kanyang sulat and hopefully po later on, mababasa po namin to sa kabuuan para sa kanyang panig mismo. Paano kaya ito dahil sa meron na pong ilalabas na sumpina at mauobliga siya na haharap? Haharap kaya si Mayor? Well, kahapon, di siya naka-attend. Kasi nga, may sitwasyon, mayroon siyang 3 days na nga siyang hindi okay Kaya lang, kung sa susunod na hearing, okay siya, wala namang, nothing will stop her from attending the hearing naman, lalo na kung may sumpina, alam natin yan may kaukulang parusa yan pag hindi siya nag-attend. So, I don't see any reason bakit hindi siya mag-attend kung may sumpina siya. Although, hindi ko makikita yung future kasi future yan. Pero ako, ang paniwala ko, dahil lang nagka-problema siya kahapon, pero kung wala na yung sakit niya, maayos na siya, wala naman ako nakikita reason ba't di siya mag-attend. Opo. So, but so far po, sabi ho ninyo, kailan siya huli nyo nakausap at dito po sa balitang ito, siguro kahit wala pa kayong kopya ng sinasabing sumpina, dapat nang pag-usapan niya kung paano po ang inyong magiging desisyon. Okay naman. Mag-attend naman yan hindi ko alam kung kailan. Pero nakausap ko siya, hindi ko na sure. Pero within the week, within this week ko nakausap ko, hindi nung Sabado, latest linggo yun. Dami ko kasi kakausap Opo. Attorney, marami na ho itong kaso na posibleng harapin ng inyong kliyente sa hukuman. Iba-iba, marami na po ito, no? Pero ang pinakamabigat dito, itong non-bailable offense na human trafficking. Opo. Sa ngayon po, as in, wala ho dito pinag-uusapan na anumang pong kaparaanan para hindi ganun maging kabigat ang kanyang kaharaping kaso. Like for example lang po, a plea bargaining at this early? Alam mo boss, yung human trafficking, hindi naman sa overconfident ako, no? Pero
ang ano naman yan ang labo naman ng human trafficking ngayon. Okay. Sino ba ang mga na-traffic? Nandun ba siya? Una-una, kung meron man silang sinasabing participation siya dahil yung connection niya sa Baofu Land Development na noon pa naman yon. Ang ibig sabihin, ano ba yung Baofu Land Development? Nagli-lease yan leasing housing construction facility. It has nothing to do with POGO. Itong Baofu Land nagpapaupa. Ang dami-daming buildings niyan. Ngayon, sa isang building may tatlong palapag na nakaalok na nag-release yung isang POGO operator, yung Zunzuan. Kung ang mahigit 40 building, wala namang POGO, etc. dahil talagang legitimate operation yan. Ibig mo ba sabihin, human trafficking ka? Napakadelikado naman, President. Kung halimbawa, isang hotel na malaki, sa 3 floors doon, merong binitain, kakasuhan mo na may-ari ng hotel o yung may-ari ng building. Napakadelikadong president yan, di ba? Kailangan kung may human trafficking, ipakita mo yung tao na yon. May kinalaman siya, hindi lamang dahil nag-leasing company sila. Opo. So, kumbaga, yung elemento, no? The elements of the crime kung present ba in this particular case, attorney.